Hello guys, mga kakugi. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, sa araw na ito tayo po ay may bibisitahin. Dito lang malapit sa amin guys, sa Consolacion, Cebu. So abang-abangan niyo yun guys kung sino yung bibisitahin natin. Dadaanan ko lang si Sir Stephen at saka si Antet Boy. Yan, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga kakugi para dadami tayo dito sa ating channel. Yan, sa lahat ng gustong magpa-shoutout, comment down below mga kakugi para sa next natin na vlog mabasa na natin, no? So yun mga kakugi, tabayanan nyo ang kabuuan ng buong episode na ito. Tayo po ay may backyard visit dito lang sa Cebu. Yun. Guys, mga kakugi, ito, andito na tayo sa ating ipa-farm visit mga kakugi dito kay Boss Rigel. So, nandun, nauna na sila si Sir Stephen saka si Titboy. Kausapin natin. Boss, good morning! Surprise ko sa iyong pag-abot na. si Boss Kent akong gipakuan. Oo. Gipa-schedule. Yun. Boss, unsay ano yung specific address dito sa Manokan, Boss? Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Itong area natin to, Boss, bahay mo to. Oh, bahay. Tapos nandito yung mga alaga mo. Naalan siya ako nga backyard gamay. Na space ba. So ito talaga ang typical na backyard mga kakugi. Kasi nasa tabing bahay, likod ng bahay lang. Pagising mo, manok na. Manok na. Si Mrs. Boss? Si Mrs. Introduce natin si Mrs. Hindi lang. Camera shy. Camera shy siya. Ganda pa naman ni Mrs. Camera shy. Sayang. No, Boss, dito ka talaga nakatira? Dito lang ako, Boss. Pero taga dito talaga kami sa Consolacion. Consolacion talaga? Mga cousins ko dyan sa next barangay, sa Kasili. So, before tayo malayo yung istorya natin, Boss, yung usapan natin, pwede ibigay mo, ipakilala mo yung sarili mo, buong pangalan, ganyan. So, ako si Rigel Gamalier. I used to be hotelier pero mahilig sa manok. So, eto, nagmanok. Then, may mga sideline din. So, ito, na-surprise ako. Dumating si Mr. Kakugi dito sa area ko. Kasi ang nangyari kasi mga kakugi, pag nakaschedule kami, maulan, so palaging nakakancel. Kaya pag kita namin kanina, uy, okay yung araw. Sabi ko kay Kent, Boss Kent, tuloy tayo. Yun mga kakugi. So by the way, yung mga kasama natin, si Stephen at saka si Titboy, nandun, nauna na mga kakugi. So once again, nandito tayo sa Poblacion, Consolacion, Cebu. Dito sa kay Boss Rigel. Ang pangalan ng farm natin, Boss, ay yung Rigel Game Farm. Wala akong ibang pangalan nilagay. So Rigel Game Farm mga kakugi. Game farm pa rin, kahit backyard lang. Backyard lang. Mga expansion din ako dati. Nag-expand dun sa mga friends ko dun sa Aloginsan kay sa Aloginsan. So meron din sa Kasili pero parang mas gusto ko talaga yung close yung manok sa akin yung yun. Iba kasi yung feelings mga kakugi ba na naririnig mo yung mga alaga mo tapos early morning bit-bit mo yung kape mo, nanood ka sa mga alaga mo. Nakaupo ka lang, nakatingin ka, pahanapin yung pintas sa kanila. Yun, tama yun mga kakugi. So pasok kayo dun, Boss. Tara. Lipat muna kami mga kakugi. Good morning! Good morning mga kakugi. Namin rin kuan sa Consolacion. Sani? Poblacion. Rigel Game Farm. Yun. Shout out pala sa mga followers natin dyan. Mga especially OFWs.
mga nakasubaybay sa mga videos. Yun. Sir Tep! Good morning mga kakugi. Hindi natin nakalain paano lang dadaan tayo dito. Meron pala ditong mga May manukan? magagandang manok. Akala natin yung narinig natin, ano lang, mga free range. Yun yung mga star niya guys. Ang ganda. Ayan, makikita natin mamaya. Tayo mamaya. Boss Ken, good morning! Good morning, boss. Shout out sa KTS Game Farm, Aguada, o sa CGM Game Farm. Yun, kay Christian. Oh. So, yun mga kakugi. Andito tayo ngayon sa gradas ni Boss Rigel. So, ilang taon ka na, boss? I am already 44-year-old. 44. Player ka, boss? Sa una, yung mga Cebu City Olympics, pero sa masamang palad, na-injured yung mga knees, na ACL. So, isa din yan sa reason kung bakit napunta tayo sa manok. Yun. Dahil, ganon, kailangan mo talagang magkaroon ng Dapat hobby, mapag-ibangan. income din. Yun. Tsaka guys, pag nandito ka sa Manokan industry mga kakugi, talagang nakapag-exercise ka, no? Oo, Kasi parang- everyday talagang may ginagawa ka, no? Hindi mo ma-realize, naglakad ka na pala. Nakuha mo na yung 5,000 steps per day. Per day. Tama. Boss, matanong ko, boss, anong taon ka nag-umpisang magmanok? Matagal na. Magmanukan? Matagal na talaga actually. Sa kasili pa. Pero yung serious breeding, mga 2016. Yung serious breeding talaga, 2016. 2016, mag-umpisa kang mag-breeding. Yung sarili mo talaga. Tapos yung mga linyada natin, yung mga materials natin, saan-saan galing? Ayun, nag-invest ako. Ipon ako ng pera. Pumunta ako ng Red Game Farm. Kay Escolin, 3 times kami pumunta kay Sir Martin. Ayun, may pumunta din kami kay Sir Benedict Granada, kay... Lately lang, pumunta kami kay Wild Creek Game Farm, kay Sir Leo Enriquez. Kasi may kasama akong yung kumpare ko na ngayon, si Boss Dino Montimar. So, Ayun, shout lagi out. kami farm tour. So, kikita ko din yung mga farm tour nyo. Gusto ko sana naming sumama din eh. Pero, Iyan. Kasi Baka- yun yung mga trip namin every year. One of these days, masama natin guys. Oo. This coming November, puntang May Luzon schedule kami kayo, sir? ulit. Oh. Ayun. Baka makasama. Baka makasama kami dyan. Kung Siyempre. makaready kami. Mag-overnight doon kay Don Ramon. Yun. Shout out Don Ramon. SBR, Montero. no? SBR. Isa din yan sa research namin eh. Gusto din namin kumuha ng mga linyada niya. Naimbitahan kasi kami ni Don Ramon na pag nandun daw kami, baka kung okay sa amin, doon na mag-overnight sa Kasi sa ang rest layo house nun. niya. Yun yung sa baba ng Red Game Farm, no? Hindi, yung ang Red lugar Game Farm is nasa Lukban. Lukban, Quezon nga. Oh. Tapos ito naman is nasa Dolores. The same pa rin, Quezon Province, pero Quezon pa rin, oh. parang nasa dulo yung Lukban, yung sa Red Game Farm. Oo. Oh, yun, Sa shout pahanan, out Don Ramon ha. Baka this coming November. Speed fouls, Mm-mm. multiple. Saka, ang bait pa ni Don Ramon. Baka this coming November, boss, ma-invita ka na rin namin kung may time kayo. Sige, sana masingit, oh. Kasi madali lang naman. Usually guys, pag magbiyahe kami, puntang Luzon, sa Luzon area, aarkila lang kami ng sasakyan. Tapos kung magkano yung magastos namin, excluding yung pamasahe sa aeroplano, Hati-hati na. hati-hati na. Oo. For example, dati kami, 6, 7, tagta 10,000 kami. Kasi doon na kukunin yung gasolina, rental lang sa sasakyan, 5,000 kasi a day yung yung van. Tapos pag hindi, kung konti lang tayo, 5, 4, ganun. Dati, namin Innova yata yun. Yun mas mura yun, 3,500 lang yun. Pero pag van talaga, 5,000 per day. Basta, doon na kukunin yung pang accommodation natin, kung saan tayo at ano. Oh, not Tapos bad. pag makulang, dagdag na lang ng konti. Oo. Yun ang ginagawa namin, guys. Kasi you're not paying for the expenses eh. You're Yun paying nga. for the experience. Experience talaga. Oo, iba talaga. Pag, Memorable moments pa. Pati yung learning, no? Boss, ginagawa namin tong mga farm visit na yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi kami ni Sir Stephen, nagkaedad na kami. Oo. Lampas na kami sa kalendaryo, pero hindi pa umabot sa luto. Asa kuto bang luto? Pwede. Kasi pagdating ng panahon na nasa bahay na lang kami, di sabihin na namin, one of those days, nakapunta kami dyan. Oo. Di ba? Tapos yung memories, nandyan talaga. Ito Pag na, hindi lang nabubura ito sa
YouTube, nandyan yung mga videos natin. Oh, yung memories talaga, experience. Yun talaga. Ika nga, don't be a ano ba yung tawag dyan? Foreigner in your own country. Correct. At saka, Mga talaga. nakaka-proud din mga kakugi pag makapunta ka sa mga iniidolo natin ba? Kasi ang dami natin, marami tayo sa Cebu lang boss. Ilan ba't ang nagmamanok dito, di ba? Marami. Sobrang dami. Ilan lang ba nakapunta sa Red Game Farm? Yun. Di ba? So talaga ang experience hindi Iba yung mababayaran. experience. Oo. Pati yung learning, boss, yun yung pinaka-importante Yun ang importante. na ano ko. Hindi yung pera, nakukuha, nawawala. Yes. Pero yung experience tsaka learning mo doon, each farm, meron ka talaga makukuha as long as open-minded ka. Tama. At saka with regards sa experience, boss, pinakamarami sanang experience na manukan na nabisita si Sir Stephen. Ang problema, kasi noon, wala pang documentation, wala pang mga videos. Wala pa. Oo. Kaya pag pumupunta kami, nagbibisita, nagpa-farm visit kami sa Bacolod, sa Luzon, ang pinaka-ways namin, pinaka-GPS namin, si Sir Stephen. Kasi kabisado pa niya yung daan ba? Ang layo pala. Oo, malayo. So, minsan, hindi na lang kami mag-rely on sa yung mga Google Map. Si Sir Stephen na lang. Sabi dito tayo liko tayo dito. Yun na lang. So, one thing good ngayon, boss, kasi pwede na natin Pwede na i-document natin. Nakarating ko forever dyan. na siya. At saka, iba rin yung effect mga kakugi pag nagbebenta ka ng mga manok. Kasi masasabi na, oy, legit talaga, nandito ako sa Red Game Farm, ha? Dala ko ito. Doon kami. Nabili Hindi, ko. this is not, anak nung anak. Hindi na. Pumunta talaga. Yun, tama. So, nang umpisa kang mag-breeding 2016. 2016. Ilan lang yung mo dun? Noon that time, Unti lang talaga. yung mga breeding materials. Una kong ginawa, sabi nila, pag nag-breeding ka, sumali ka muna ng association. Sali ako ng Vigba. Yung Vigba, President Tony Amores dati. Oo. Tapos... Pero hanggang ngayon, nandyan pa ang Big Ba, no? Baka, kasi lumipat ako ng Sugbo eh. Oo, kasi malapit dito sa atin. Mas malapit sa akin yung sabungan ni Sir Sani Dalagon, yung GDM. So, guys, pakita ko sa inyo ha, may kukunin ako mga kogi. Isa sa mga achievement ni Boss, ito guys. Dahil sa pagbe-breeding, 2016 nagbe-breed si Boss. 2018 nagiging breeder of the year. Ano bang ibig sabihin ng breeder of the year? Meaning niyan mga kakugi, mga manok ni Boss ang kanyang ginagamit, siya ang pinaka sa lahat ng mga nagbe-breed, siya ang pinaka during 2018. At dalawa yan. Ito sa Excellence, ito namang isa sa Sugbo. Yan. So, ang karangalan sa pagiging breeder 2018 nag-umpisa dito kay Boss Rigel, mga kakugi. Tet. Kanasa Tet. Ay, Tet, ngayon may kamukuputog trophy, Tet. Yan. Di ba naman sa Moynana sa... Ano yun? Iba yun sa Christmas showdown yun. Sa Christmas showdown sa Bacolod. Yan. Mga kakugi, yung mga yung mga gusto na mag-start ng manok, tapos maliit lang yung area, maganda ang area ni Boss, Yun, pag-usapan natin yan mamaya. usapan natin mamaya. Ikutin natin, tapos ikikwento ni Boss paano siya or bakit nakapasya siya ba na dito na lang ilagay yung manukan niya. Pero dati, Boss, may malaking manukan area. Mayroon akong... Lagi akong may base, parang ganito. Tapos... nag-expand ka. Gusto mong marami. Gusto mong... Kasi kulang pa rin kahit ilang kukulangin pa rin. Tama. Gusto mong mag-expand. Pero yung quality ng gusto mong hinahanap, wala eh. Iba yung quality ng sarili mo talagang kamay yung mahawak. Tama. Iba talaga yun, mga kakugi. Kasi pag nag-umpisa ka ng mag-breeding, hindi mo na mapipigilan. Totoo diba? yan. Target natin, lang. Sabihin natin, ko ngayon, projection ko ngayon, dapat, 50 heads. Nangitlog yung manok mo ng 100 heads, 100 eggs. Tapos may nagpisa, marami-rami. So, parang gano'n din mga kakugi ba na naumpisahan mo, maliit, tapos lumaki. Yun ang gusto naming bisitahin, Boss. Yung nag-umpisa sa maliit ba, tapos pagbalik namin,
ilang months after, lako, dumami na, lumaki ng lumaki. Dito kay boss mga kakugi, ang tinitingnan niya is the quality. Quality ako. Oo. No? Kasi hindi lang yung manok dumadami, yung learning mo din, ikaw Tama. din nag-grow ka din. Tama. Oo. Yung Saka- mga style mo dati na mga wrong practice, nababago mo. Tulad ng sinabi niya, yung pupunta ka sa ibang farm. Hindi lang manok yung napunta sa sa farm mo. Dala mo din yung learning Tama. na pwede mong i-integrate sa mga manukan mong ginagawa mo sa mga stags mo. At saka, in addition to that mga kakugi, may mga kwentuhan, may mga usapan kasi with the farm owner na hindi natin pwede i-record. Ay, oo. So, saan ba yung naka-record? Dito na. Oo, Sa isip ito na. at sa puso. Oo, meron din. Di ba? Kasi off the record, sabihin kasi hindi ito ano guys ha, palagi nangyayari sa amin yan. Off cam muna tayo. Yan. Nagmamarites kami, may comparison. Hindi ba natin pwede i-ano natin ito, may comparison tayo, di ba? Kasi, so ano nangyari? Ganito, ba't lumaki yung manok nila? Ito, ba't umikli? Di ba? Ito kasi ang nangyari. So hindi natin pwede, ano Hindi yan? ka nga trade secrets nila. Ayun. Pinagkatiwala na sa'yo na sabihin sa'yo, wag mo namang ilustay sa ibang yung Correct. overshare mo sa iba kasi tiwala nila yun binigay sa'yo. Tsaka sabi pa ng ibang mga owners, mga kogi, sabi nila, mahabang panahon ko ito pinag-aralan. Tapos, isang saglit lang, Kalat mo. kalat mo. Parang unfair din. Oo nga, tama. Boss, before ko makalimutan, nung magiging Breeder of the Year ka 2018, since nag-upisa ka 2016, it only took you siguro 2 years lang para mga ma-master 1 year and a half. 1 year and a half. ganun, oo. Ano-ano yung mga linyada na ginamit mo noon that time, boss, na nagiging Breeder of the Year ka sa excellence at saka sa sugbo? Yung una, yung sa Red Game Farm, tsaka meron akong dito dati yung line kaso nawala na sa akin. Yung hiraw yung color, yung sa Bisaya, lambuhon. Lambuhon. Oo. Nakuha ko din yun sa friend ko na Filipino-Chinese, dyan sa si Mr. James Teo. Extra broodcock ngayon, tapos nung pinapropagate ko siya, So yung hiraw mo na yun, straight breed ang hiraw mo or lambuhon? ano siya? Paano siya lumabas na hiraw? Hiraw na siya. Hiraw na. Oo, yung kwento nung friend ko na kumpare ko, DVH Game Farm din siya galing. Danilo. Pero hiraw siya. Hiraw na siya. So hiraw na talaga siya. So ang ginawa mo sa breeding, hiraw na female, hiraw na male. Actually, hiraw na male, tapos blacks yung babae. So ang resulta, Para hindi hiraw siya pa malayo sa rin. kulay, tsaka yung characteristics niya, hindi mag-aagawan. Okay. So yun pala mga kakugi. Papakita ni Boss Rigel mga kakugi itong apartment niya. Para sa mga dyan, mga kamanok natin na pwedeng na naghahanap ng mahausan ng kanilang mga alaga pag punta sila dito sa Galiera. Malapit sa Galiera. 10 minutes lang. Tingnan nyo guys. Less than 10. Parking. Parking. Parking to Diyan magdadrop ng manok. Magdadrop ng mga manok. Pwede. Ilang units to boss? Nandito boss? 6. Yung tao mo, every unit, 2 room. So yung isa, pwede mo gawing house, yung isa sa tao mo. Tingnan natin. Laki Yung Ganda. din, magdadala naman ang isa. Walang problema sa pag nagda-drop. Walang problema sa security, mataas yung bakod. Mataas yung bakod. Tingnan nyo guys. Malamig. Malamig, yun yung maganda sa conditioning. At saka, hindi palaging dinadaanan kasi malayo pa man ng karsada. Di bugnaw din no? Bugnaw sad. No, importante sa conditioning. Boss, parang bago lang ito natapos boss Bago lang. Kaya tayo guys sa second floor. May mga... Hindi pa kasi puno, so habang hindi puno, pwede ko pang ipalit yun sa mga para compound. Tingnan nyo guys 1, 2, 3. So 6 ka units. Ang isang unit, ito guys, for example ito, isang unit to. May CR na, may lababo. Isang unit, boss, 3 rooms. Dalawa. Dalawa. May sala. May sala dito. Ito, isang room. Kita nila niya, kasya yung mating. Yun, tingnan nyo guys Ilang folding yung mga kasya, pa-visualize. Pag ito ang gagawin mong cock house, yan, ilang folding ang makasya dito.
Tapos dalawang room pa. Dito para sa mga manok, sa kabila para sa mga tao. Oh. Oh. Laki oh. Dalawang ano yan. Dalawang manok laman yan. Isang pulley na yan. Aircon. Pwede Yun. lang po dyan. Pwede pa oh. Pwede. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pwedeng apat na ano, folding. Yun, isang room. Tapos may ano ka. Oh, may hygrometer pa. Oh, hydrometer pa. Oh. May hydrometer pa. Pakontrol mo yung lamig. Lamig, yung gusto mong timpla. Oo. CR. Yan, may CR pa. Pwede maligo. Ito. Liguanan. Ito yung CR. Oh, yun. Tapos dito, pwede sa tao. Pwede rin manok to. Pero wala pa aircon eh. Wala pang aircon. Pero pwedeng lagyan kasi may ano na eh. Bubutasan na lang. Pwede tao, pwede manok. Yan. Boss, magkano ang rental nito per unit? Kahit 1.5 per day lang. 1.5 per day? Kasama kasi. Kasama natin sa ano eh. Liga eh. Paano ka ba makontak, boss? May number ako. Pwede sa FB page ko yung number ko na ano 0976-259-3232. 3232. Tapos yung FB page natin, Rigel Gama. Hindi ko na nilagay yung buong pangalan. Rigel Gama lang. Yan. Rigel Gama. Yun, ito yun guys. Ang ano ni boss. Ting! Yan, FB account. Yun, 1.5 per day. 1.5 per day lang. Parang kakaos lang din sa sabungan. Yun lang din yung rate eh. Oo. Tsaka, Hindi mabigat. ano pa dito? Exclusive. Dalawa ng room, malaki pa yung area. Oo. Secured. Kung walang problema sa ano, sa parking. Security din. walang Security. problema. Ang taas ng ano yan. Fully gated siya. Tsaka, ilang minutes drive lang from here to Kung walang traffic Galera. sa Galera, kung saan ginaganap yung mga big event ngayon, less than 10 lang. 10 minutes. Oh, tsaka main road from here, 400 meters lang. Oo, tama. All cemented road na yan. Diretso na yan. Wala nang paliko-liko. Ako, galing mga kogi. Ano lang to ha? 6 units lang ang nandito. 6 lang. So, first come, first serve. Yun. May parking lot sa baba. Pwedeng doon ka nang mag-drop. Ang lamig, di mainitan. Direct sunlight sa baba. Galing. Kaya boss, imo pa rin mura niya. Rooftop. Ano rin boss kuhan? Yung aligis nung na, imo na itong coffee table ba? Paul, non, induta giday. Na itong filmating. So, hindi pa lang nabutangan ng ano, steel matting. Diyan na batog. Mga manok oh. Oo, sa tinuod eh. Nandun ang range ni, ano, ni boss. Kaya nga, na-maximize kini mo ang area ni mo, boss, no? My choice. Maximize talaga. Lagi. Labi lang na ni atop. Oh. Boss, matanong ko, boss, itong area natin, gaano kalaki to, boss? Unti lang to. Dati kasi 1,000 square meter to lahat. Kaso gumawa tayo ng apartment doon para ano, sideline din. Ayun, So nabawasan na naman yung ano area natin. So, And sa ngayon, ilan tong Building. mga naka-cord mo ngayon? pwede akong mag-cord ng almost 20 siguro, tapos yung fly pen ko na mga malalaki. Ayun ang pinarami mo. Oh, yun mga ano, Mga flying pens 20 mo? din, oh. Kasi kailangan mo kasi yun sa ano eh, pag naghahanda ka. Tama, tama. Tsaka, pang ano din? Pang hardening. Oh, hardening. Ito guys, oh. Karamihan sa mga gamit ni boss. Kasi, yung space niya guys, nasa bahay lang. Nasa literal na backyard. No? So, ito yun guys, oh. Talagang ginastusan ng flying pens, ha? Pwede pa ano guys, ikandado. No? Talagang ano yan, oh. Boss, ganito boss. 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 doors nito, boss. Magkano kaya ang expenses pag ganito, boss? Maybe mga ano, matagal na kasi ito eh. So kung mga less than 10,000 per ganito. Per isang ano? Oh, less than siya. Mga 8,000 So ito, siguro. more or less, nasa mga gasto nito, mga 20 kuro. Sa tingin mo? Mga 40 plus. 40 plus. Oo. Pero Sulit madami kasi. na yung manok na
napasok dito, nalabas, napasok, wala na. Anong taon to Tagal na, mga 2017 siguro. Ano? Hindi nga nasira ng audit eh. Yun nga, oh. Maganda Kasi guys, paggawa nung ano ko. si 4 lanes. Si 4 lanes lang siya. Oo. Tapos yung steel matting nga guys, makapal. Tapos yung Color roof. color roof. So ito, flying fence na to guys. Oo, ganda. Ganda pagkagawa. Umaasa kasi ako dati sa mga net. Oo. Pagkising mo, nakalabas yung isa kasi paggabi, inangat-ngat nung daga yung net mo. Yun. Yun ang Experience ko pinanatakot. rin yun. Kaya ito rin, para sa daga din to. Oo. Pag tumatay sa loob, natuka ng manok mo, wala na, ayan Tama. na, leptospirosis na. Oo. Mahal kaya ng mga manok natin. Oo. So ngayon boss, itong mga manok na nandito, may nakita tayong mga bulik. Saan galing to? Ayan, sa friend ko yan, pare ko, paring Dino, shout out. Ayun, bulik. Tsaka, Dark Game Farm. yung sa red mo, nandyan pa. Hindi na siya, in-infuse ko doon sa Escolin. Kasi yung, hindi na ako nakabalik doon eh. Tagal na. So, kailangan kong i-maintain. So, doon kay Sir Martin, Iloilo, malapit lang. So, 3 times kami bumalik. Yun yung in-infuse ko doon. Baka by time, November, baka makasama ka sa amin. Oo, sabihin ko doon sa kumparing Dino ko na Oo, sabay tayo. Boss sabay Dino. tayo kasi mas masaya, mas marami eh. Oo. Tsaka boss, ilan ang target mo ngayon this season? Ang kasi, hindi na muna ako nag-local ngayon kasi doon nga sa area ko, limited. National na ako. So yun lang. So target mo mga 100 guro. Oh, yun lang. Oh. Ito, nabawasan na to ng mga 20. Yung naunang stags. So, tanong ko boss, ito, karamihan nagtatanong din pag mga viewers natin from abroad, yan. Nagbebenta ka ba dito? Oh, nagbebenta din. Magkano ba bintahan dito sa stags, boss? Yung stags ko, kung siya, 6K lang. Tapos kung Kung brood stag, process, brood stag siya, 10. Yun 10K. lang. Oh. Pag Ayaw ko nang tumaas dun. Oh, pang breeding material sa 10K. Crosses 6K. Tapos sa mga pullets naman, Yun, 5K. 5K More or ang mga less. pullets. Depende kung madali naman tayong kausap. Oo. Yun. So ano-ano ulit yung mga linyada na nandito, boss? Ayun, ang tinira ko, yun. Yung sweater ko na dinevelop, tsaka itong isang off-color ni yung Dark Game Farm na bulik. Yun. Yung sweaters natin is a combination Ngayon, is Escolin red na yan. Escolin red. Straight sweater. Oo. Yung dinidevelop ko. Gusto ko kasi yung size ng Escolin, hindi masyadong malaki. Tama. So yun, boss. Any final message para sa ating mga nanonood ngayon? So yung mapapayo ko or yung final message ko sa mga Kakugi viewers or subscribers, yung nakasulat sa FB page ko, yung credibility is currency. Yan talaga. Yun, tama. Marami dyan sa atin na nagbebenta ng mga manok. Maraming ang buyer sa first time silang nagbenta pero wala nang repeat. Hindi ka na makaulit. Oh, yun. Kasi nasisira ba? Sino bang may kasalanan nun? Di kayo pa rin, tayo pa rin. Wala. Oh. So yun, before ka magbenta, subukan mo muna. Pag di mo kayang i-release, di mo kayang ibenta, sabihin mo sa tao. Sorry pero ganito lang talaga. Konti lang man ako, ganun. Pag sinabing Hannibal Game Farm galing yan, nako, Hannibal pala yan. Ubos agad, no? Kahit nga foreigner ang pumunta doon, kung kayang ibigay sana ni Sir Tiffin, lahat yun. Ubos yun. Ready i-release. Pwede yun. Kasi di paramihan eh. Lalong-lalo na pag Mr. Sold Out. Mr. Sold Out. Antet, Prantet, Tit Viper Game Farm. So yun guys, isang kamanok na naman, isang kakugi na nabisita natin. Thank you for coming, sir. Yes, maraming salamat kay Boss Feature Nigel, sa Nigel, onting manukan. Pero konti, maliit guys, pero marami tayong natutunan. At saka maliit mga kakugi, pero nagiging breeder of the year 2 times in a year. Hindi, isa lang, sa Sugbo lang yan. Sa Sugbo, Tatak Excellence, at saka yung sa Sugbo. Yun. So Walk yun the mga talk, kakugi. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sana may natutunan kayo, na-enjoy kayo dito guys. Dito sa natin, sa ating nabisita kay Boss Rigel. Salamat kay Boss ha. Kay Mrs. Mrs. Thank you kay Ma'am ha. Nakadisturb yun. Ikaw, di ko mare. Final message. Shout out na kayo mga shout out. Okay lang. Okay na si Mrs. Very supportive. Pangalan si mong Mrs. Boss? Porsche. Uy, mahal nga sakyanan. Porsche, kauban sa Mercedes. Sir Tip,
Wala kay Kwan? Wala. Okay na. Okay na? Titboy? Okay na, good na. So guys, mga kakugi, maraming salamat. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Yun. Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Nice one. Okay! Alright! Sa tipid, okay. Okay, Busket. Okay. Yan, si Busket. Guys, marami pa yung mga kapitbahay si Busket. Pupuntahan natin sa Paril to Busket, sa Paril. Siyempre. Pero ngayon hindi muna kasi may nakalamay dun ba? Ayun. Thank you. Okay.